Hello mga ka-ocean friends! Ito nga pala ang part 2 ng vlog natin dahil sobrang haba niya. Ito na at pinutol ko muna. So, enjoy again! Minis na. Sa pagkikatort ang isa ko What's that? TikTok? na TikTok. Many followers Sayay! You vlogging, may vlogging! See? Say hi! Say to your family! Magandang umaga, mabuhay. Perfect. We should go there, no? Maybe that one will sing. So ganyan nga kami nagkukulitan dyan. Walang offend. Lahat masaya as long as happy at kilala mo sila ay walang problema kasi makikijoin din sila sa mga biro mo. By the way, sila pala yung mga AV safety na tumutulong sa amin sa gangway kapag opening at pag-closing ng shell door. Eto na pala ngayon ang kaganapan sa rescue boat. Wala silang nire-rescue kundi ang yelo. Yes, kumukuha sila ng yebe para mamaya ay meron silang maipakita sa mga guests dahil may show mamaya sa may Lido pool. Nga pala, ang mga nakasakay sa rescue boat ay ang mga off-bridge officer on watch. Kung may chance lang talaga na pwede ako dyan, ay sasampa talaga ako dyan. May experience man lang kung paano mag-rescue ng yebe. Alam niyo ba kung bakit sobrang mahal mag-cruise papuntang Antarctica? So, ko ipakita sa inyo kanina. Ayan, tunaw na sila oh. So ayan, sobrang tigas. Oh, diba? Yellow pa rin siya kahit kami yung may araw na. Ay. Hindi lang kasi basta-basta cruise ang experience dito. Una, sobrang layo at remote ang Antarctica. Kailangan mong bumiyahe ng malayo bago makarating dito. At very limited lang din ang mga cruise ship na pumupunta sa lugar na ito. Pangalawa, special expedition cruise talaga siya. Hindi lang tayo nandito para mag-relax. Dito sa ship, makikita mo mismo ang napakalaking iceberg, glaciers, snow-covered mountains, penguins, seals, at minsan may mga humpback whales talaga. Hindi lang minsan, palagi kong nakikita. At dahil extreme ang environment dito, kailangan ng special equipment, experience, crew, at mga mahigit na safety procedure. Dahil maaari ka magkaroon ng hypothermia, frostbite, respiratory problems, dehydration, sunburn, snow blindness, headache, at fatigue. Sickness and common infection dito sa Antarctica dahil sa sobrang lamig niya. Kaya kung binabayaran mo, hindi lang pagkain, cabin, at accommodation. Binabayaran mo yung experience. Imagine mo, paglabas mo sa deck, puro white mountains, crystal clear na tubig nakikita mo, floating icebergs at wildlife ang makikita mo. Parang nasa ibang mundo ka talaga, hindi lang talaga para, nasa ibang mundo ka talaga. Kaya masabi ko na, yes, mahal ang Antarctica cruise, pero once in a lifetime experience talaga siya. Kaya napakaswerte ko sa aking first contract na Antarctica talaga yung cruise ko. So, nakatatlong Antarctica ako at sulit talaga yung lamig. Kaya naman bumawi ng mga bandang April na, nag-Mediterranean na kami na sobra namang init. Ayan ang mga officers at nakakuha na sila ng yebe. At dahil dyan ay ilalagay na ang rescue boat sa kanyang lagayan, tignan natin kung paano nila i-manage ito ng safety officer namin at ng mga AV safety na kasama nila. Itaas na ang rescue boat. Hindi nga biro at hindi madali ang trabaho dito sa barko. Ito nga mga AV safety na kasama namin, ang dami nilang trabaho dito sa barko. Mas malaki nga ang sahod nila compare sa amin kasi nga naman para na silang all around dito sa barko kung ano mga kailangan. Pag tinatawag nila mga AV safety, lalo na mga equipments na katulad ng rescue boat, pag-open ng shelter, ng mga gangway, landing, mga pilot embarkation, mga ganon na mga tender boat drivers, mga ganon na gawain nila. Talagang madami silang gawain. Hindi mo na rin kasi masabi na malaki ang sahod nila pero napakahirap din naman ang responsibility na hinahawakan nila sa pang-araw-araw dito sa barko. Ayan, ilagay na nila. Panis. At ayan, minimake sure ni safety officer ang rescue boat na ilagay sa tamang ayos para hindi ito ma-damage or malaglag sa ocean. Kailangan safe and secured. Ang mga biyak-biyak na yelo sa dagat na nakikita mo ngayon dito sa Antarctica ay karaniwang tinatawag na sea ice, yelong nabubuo mismo sa ibabaw ng ocean kapag sobrang lamig ng tubig at hangin. Akala ko noong una parang mga piraso lang ng yelo na lumulutang sa dagat pero ang tawag pala dito ay sea ice, yelong nabubuo mismo sa ibabaw ng ocean. Yes, tama kayo, inulit ko lang ulit. Tara at buksan muna natin ang aking laundry at ipagpatuloy natin ulit maya-maya konti.
konti. Imagine this view, parang isang pulbos o fondant cake na natutunaw sa ibabaw ng cake. Hindi nga kami nag-iisa dito sa Antarctica, may kasabay din kaming ibang cruise ship. Imagine seeing these gentle giants right in front of you, surrounded by icebergs and the endless Antarctic Ocean is definitely one of the most moments you'll never forget. Talaga naman, nagpakitang gilas nga ang humpback whales in Antarctica. O, diba? Gentle giant. Humpback whales are famous for their complex songs, especially the males. Although the purpose of their songs isn't completely understood. Hindi ko nga naririnig eh. Puro pag-acrobats lang nakikita ko. That's why they're often called gentle giants. Very large, they can reach around 15 to 16 meters long. Usually peaceful, they normally don't hunt or attack people. Oh, kaya pala, tignan nyo naman na para bang nagpapakitang gilas sila sa amin. They eat tiny prey, includes krill and small fish, which they filter from the water. They can be social, they may travel or gather with other whales, especially in feeding areas. Kaya naman pala, playful behavior, breaching, tail slapping, and fin slapping can make them look playful and spectacular. Here, deck 10 with this one guest. Oh, it's so... Still have eyes. Hello. So... See? Tayong ninja kasi ayaw naman natin pwede nang pangpato yung so ayan dito lang ako ikot-ikot. Shit, ang init yung titsura natin kasi nakakasunog yung init tsaka yung lamig. So dito kainit sa taas as in. So yung dalawa doon hiningi niya yung video ko ng whale kasi hindi nila makita dito sa labas dahil nga punong-puno na sa deck 4. Makikita nyo yan dyan. Ay, hindi ko lang kung ano to. Ano to? Shipwreck trees. So, may ship dyan. Hindi ko lang kung ano yung nakita ko lang. Sawang magpatrol dito sa taas kasi nga syempre sulitin kahit maitim na tayo. Kita nyo yun? Nakita ko rin yun. Kaya ulitin ulit natin. So, para yung mga kasama is chinicheer siya doon. Ang galing, no? Timing na timing. Perfect! Dito siguro yung feeding area nila. Kasi tignan mo naman, nagkukumpulan talaga sila doon sa gilid. Para mapansin namin, ganun. Nakakatuwa talagang pagmasdan to mga humpback whale na to. Nakakaaliw. Ayaw ko tuloy mag-break. Buti na lang dito ako sa outside deck na assign mag-patrol at kitang-kita ko ang mga pagyayari. Dito nga yung area kung saan ipapakita nila mamaya yung nakuha nilang yellow doon kanina sa outside deck 3. Dito na nga ang mga cruise director, mga host, para sa mga magsisiling mamaya ng mga guest. Ganito talaga pag C-Day, may mga experience kang ganito na nakaka-enjoy at nakakaaliw panoorin. Kaya naman paminsan-minsan, lumabas-labas ka rin sa iyong cabin. At kailangan ko mag-voice over dito dahil may mga music tayo dahil baka mamaya makapiright na naman tayo ni YT. At eto na nga si Safety at ang aming cruise director na si Caroline. Gumawa po niyan. Nabubulol pa talaga ako pag si Safety. Ang gwapo! It's a big one. Nakita nyo naman, di ba? Nakakaaliw. Hugis barko pa nga talaga. Ang ganda, di ba? So, ayun lang. Sa susunod ulit. Hanggang dito na lang. Tapos na ang duty ko. Kasi mamaya, 1.5 hour lang. Sa deck 9 ako. And wala mo na ako masyadong gagawin doon. Ay, yun ang pansinin yung gulo-gulo ng kasama ko. See ya! Thank you for watching!